Sa ating napakinggan talinhaga ngayon, ito yung masasabi po nating pinakapamoso po sa lahat ng mabuting balita ayon kay San Lucas. At ito po yung talinhaga ng alibughang anak. Ngunit parang gusto ko pong i-emphasize dito yung palitan natin yung talinhaga. Actually, hindi naman dapat palitan dahil ito po ay nasa ibang translation din po ng ating pong Biblia na ang nakalagay po ay ang waldas na anak. Sa gospel na ito ni San Lucas po ay may binabanggit na mga tauhan. Ito po yung ama na kinakatawan po niya ang Diyos, ang bunsong anak na kumakatawan sa mga taong makasalanan at ang panganay na anak ay kumakatawan sa mga Pariseo. At sa pagkakataon po nito, pagnilayan po natin yung mga mahalagang punto nito pong talinhaga. Una, ang sabi ng bunsong anak, ibigay na ninyo sa akin ang parte ko sa mana. Tayo po bilang mga tao, natural po sa atin na manghingi. Di ba po, nung bata pa lang po tayo, may ilan po sa atin na kapag may gusto po tayong bilhin, ano ang ginagawa? Ibinibigay sa atin ng ating magulang. Para ano po? Maging maligaya tayo, di ba? At ito po yung tinatawag nating kalayaan na inibigay sa atin ng Panginoon. At kung babalikan natin ang sinabi ng bunsong anak, tila bagang iniisip niya na yung kalayaan po na ito ay inaagaw sa kanya ng kanyang ama. At unti-unti po ay lumalayo po itong anak na ito, yung kanyang loob sa kanyang ama. Hindi niya po ito maintindihan. Kumbaga, pabigat lang po sa kanya yung presensya ng kanyang ama. Sa konteksto po natin ngayon, masasabi ko po bang ang mayroong connection po ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kumbaga masasabi po nating napakarami po. Pero ayoko na po mag-name, ayoko na po magbigay ng example. Pero ang pinakamatindi ho dito, naalala ko, na kapag dito po ay binigyan din po natin yung konteksto ng tao pagdating po sa usapang moralidad, ang ilan po sa atin nagko-compromise na inaiko-compromise po nila. Na yung kapag po ang doktrina ng simbahan na ang nagsasalita tungkol po sa moralidad, ang tao agad nagre-react at sinasabing napakahigpit ng simbahan na ito, wala po palang kaming lugar dito sa simbahan, o di kaya sabihin ay napaka-insensitive na mga tao dito. Pero, teka muna, bago po tayo magsabi at mag-react, hindi po ba dapat tayo'y lumapit o humingi muna ng kaliwanagan mula sa otoridad ng ating simbahan? Saka, usisain po natin ang ating mga sarili. Ano po ba ang ginagawa natin o ano po ba ang ginawa natin at paano po ba natin ginamit ang ating kalayaan? Ikalawa, malayo pa siya ng matanaw ng kanyang ama at naawa ito. Ang maganda po dito ay bakit ang ama ay patakbong sinalubong ang anak. Sa mga scholar po ng Biblia, ayon din po sa kultura ng mga Hudyo, ang kagaya nitong bunsong anak ay maituturing na marumi at hindi pwedeng tanggapin ng kanilang pamayanan. At kapag siya ay nagpakita sa madla, ang mga tao po ay dali-daling kukuha ng bato at pagbabatuhin itong tao na ito hanggang sa mamatay. Pero hindi ito ang naging senaryo. Ang ama ay agad na hinagka ng anak upang hindi masaktan. Sa kabila po ng ating mga libo-libong mga kasalanan, hindi pa din tayo itinatakwil ng Diyos papalayo. Bagkus, araw-araw ay binibigyan tayo ng pagkakataon upang magsisi at magbalik loob. Sa katunayan ng ating pong pagiging makasalanan ay bunsod po
ng pagtalikod ng ating unang magulang sa ating Panginoon. At dahil sa pangyayaring iyon ay ninais ng Panginoon na hatakin niya tayo pabalik sa Kanya. Yung original po nating katatayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya tayo bilang mga nananalig kay Jesus, mas higit nating ipakita sa ating kapwa ang pag-ibig na katulad ng ibinigay sa atin ni Jesus. Kaya kung tayo po ay talagang mananampalataya at nananalig sa mga utos at turo ni Kristo, ipakita po natin ito sa pamamagitan din ng ating gawa. Ngayon, panahon po ng Kwaresma, hinihikayat po tayong lahat muli na magbalik loob sa Diyos. Tulad ng isang ama, pinararamdam po sa atin ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng kanyang mga utos, hindi upang tayo ay mapariwara, kundi maihatid tayo sa daan na matuwid. Hamon din po sa atin na sa bawat nilalang ng Diyos ay may lalabas na mabuti mula sa masama, na lumilikha sa atin araw-araw nang hindi natin ito namamalayan. Basta ang mahalaga po sa atin ay buksan natin ang ating puso sa plano ng Diyos. At sana maging katulad natin ang bunsong anak na nagkasala ngunit bumalik upang humingi ng tawad sa Kanya. Marunong magpatawad ang ating Panginoon, pero sa bandang huli tayo po ay mapapatawad kung tayo po ay pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan. Kaya sana maging tapat po tayo sa ating Diyos. Amen.